Hello, welcome to Virgo Philippines. So, ito yung reading natin for Virgo ha. Sun, Moon, Rising, Venus, and Jupiter Virgos. Take only what resonates. Bali, hindi ito magre-resonate sa lahat. Kung hindi ka makarelate, hindi ka makaresonate, okay lang yun. Kasi may mga next readings pa naman tayo. Kung gusto mo, pwede ka namang magpa-personal reading kay Jing Tarot Reader. Siya yung nagbibigay ng personal reading. Jing Tarot Reader, search mo na lang siya sa Facebook, okay? So, ito yung para sa sign ng Virgo. Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgos. Shuffle ko lang yung cards guys ha. Love reading to, pero kahit love reading kasi siya, pwede magkapalit-palit yung roles depende sa nangyayari sa'yo. So, bahala kang ilagay yung sarili mo sa sitwasyon. Sana makuha ko yung energy mo ha. Pero of course, hindi ka nag-guarantee dito. Okay. Anong meron sa mga Virgo? So, you do have here the 10 of Pentacles. Wait lang guys. So, try ko lang i-ano. So, ito 10 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Clarify natin to. What's with the 10 of Pentacles? Six of Wands. Wala, actually nakakita tayo dito ng, money. Money na may kinalaman sa home. Or maybe, kung gusto mong mag-relocate ng bahay mo, ng business mo, or maybe regarding the Hermit, this is you, Virgo. Cancer is also here. Nandito rin si Cancer, yung energy niya. Pero yung iba sa inyo, this could be pagta-travel, paglipat ng location. So, nakita tayo ng pera doon, ng victory doon. So, like if you're planning, kung nagkakaroon ka ng pagpaplano, magandang gawin yun, no? Yung iba naman sa inyo, might be, kung wala kang planong mag-relocate a person or someone na malayo sa'yo, or pwedeng maybe bibisita or magta-travel sa'yo, ay could help you, no, na mag-improve yung finances mo. So, malaki magiging tulong nitong taong to. Okay? So, kuha pa tayo ng message. Pagdating sa person mo, nakakonect, pagdating sa love, sino to? Ano yung energy niya, kunin natin? Four of Wands, the Queen of Wands, and the Four of Wands. Nine of Swords yung nasa bottom of the deck. So, I'm seeing someone na, well, I don't know, this is a person na nagbibigay ng advice sa'yo financially. The Queen of Wands, and or may kinalaman sa career mo or what, with the Four of Wands with regards to your home, with regards to your money, stability. So, nakakita na pag-advise mula dito sa taong to. Namamblema siya ngayon eh. Nasasaktan siya, parang ganun. And may mga iniisip siya. Pwedeng nami-miss ka niya. And so pwede may pagkakalayo sa inyo ng person na to. The Four of Swords, this is a person who is, tinatry niyang wag masaktan. Tinatry niyang tulugan na lang yung sakit na nararamdaman niya while thinking of you. Or maybe while thinking dun sa kanyang problema. So, ganun. So, pwedeng may hinanakit siya or may problema siya. Or may mga pinagdadaanan siya ngayon na pwedeng, I don't know if you're aware, pero nakikita natin siya kasi yung nagbibigay ng advice sa'yo. So, pwedeng doon sa problema niya, hindi siya nagbibigay ng anything or nagsasabi sa'yo ng anything towards that. Kumbaga, walang idea.
mula sa'yo. Pero pagdating sa'yo, pwedeng alam mo yung pinagdadaanan niya, yung problema niya, and so on and so forth. Ngayon, ano yung situation ninyong dalawa ng person na ito? Situation ninyong dalawa ng taon to. For the sign of Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgo. Yeah, you do have your bottom of the deck obsession. So, obsession, soulmate is here. Could be dealing with a soulmate. Pero yung pinakalumabas talaga is journal and sold. Okay, so yung iba sa inyo, pwedeng itong person na ito is, well, nakakita tayo ng communication kasi nga may pag-advise. And at the same time, with the journal, pwedeng may mga like communication na written, like, or maybe through chat, through email, but this is like a communication na pwedeng may kinalaman sa pera, mga bagay na binili or binibenta. So, pwede may kung wala man kayong usapan ngayon na gano'n, na may binibili or binibenta or what, pwede may usapan regarding uupahan, or may usapan regarding bahay, paglipat. You know, this is about home. And location change, you know. So, pwede may pag-uusap sa inyo ng person na to regarding, kung hindi man ikaw, pwedeng sa side niya. Iniisip niyang lumipat, umalis, or mag-transfer. No? So, pwedeng may pag-uusap regarding doon. Well, anyway, ano yung emotions niyo sa isa't isa? For the sign of Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgo. Emotion ninyo sa isa't isa. Wish is here. So, nakikita mo there's a statue who is like, parang it's praying. Parang ano ito like Buddha kind of energy. Archangel Michael is here. So, sa nakikita natin dito, might be you are already spiritually, mataas na yung kaalaman mo spiritually So, might be, pinagpapasa Diyos mo lang, bahala na sila, bahala na ang universe, bahala na ang whatever you are praying for, whatever you believed in. Wala tayong religion na sinusunod dito sa ating channel, but yeah, I feel like pinagdarasal mo na lang kung ano yung meron sa inyo ng person na ito, na might be bigyan ka ng protection or bigyan siya ng protection kind of thing. And kung ano man yung mga balakid na nakakasagabal, nakakagulo, maybe you're also praying for that. Some of you, nakita natin, you're starting to love yourself. Pwedeng matagal na panahon mong, some of you, yung iba lang, pwedeng yung iba matagal ng panahon mong pinabayaan, pero yung iba sa inyo, sinisimulan mo ng mahalin niya yung sarili mo. Yung iba may mga bagay na binibili, maybe like kind of like luho or something, na pwedeng mas makakapag-improve pa sa'yo as a person. Yeah. Person na kakonect mo, emotions niya para sa'yo. Maraming card na lumabas, may nalaglag lang guys. Wait lang, pulutin ko. Okay. Sorry about that guys. Medyo inayos ko na rin yung camera kasi medyo parang malayo kanina. Medyo naiilang ako.
Marami yung card na lumabas, guys, ha. Papakita ko lang. Trash. Children. So, ito yung emosyon niya sa'yo. Searching. And grip. Verge is at the bottom of the deck. Okay, hindi para sa lahat to. Some of you pwedeng may child or children na involved sa connection ninyo. Like, maybe may unwanted child. So, parang nahihirapan siya doon. Nabibigatan siya doon. Parang may bagay na hindi niya basta-basta pwedeng iwan or itapon. Because maybe of a child. You know what I mean? Kasi ito, you do have your nightlife. So, pwedeng ito yung iba pinagmulan. So, kind of like ang energy is pikot. No? So, yung iba sa inyo pwedeng nagkaanak siya sa iba na like it's pikot, hindi sinasadya or what. So, ngayon parang nalulungkot siya, nasasaktan siya, especially yung iba, may soulmate tayong nararamdaman na energy dito. Like, may magnetic attraction, you do have your magnetic. Parang hinihila siya papunta sa'yo, sa connection ninyo, tapos, kaya lang, nagsisisi siya doon sa ginawa niya because maybe of a child. So, lalo na, kasi the Four of Wands could also signifies marriage. So, if you're dealing with someone who is already married or kasal na siya sa iba, or kung hindi man, pwedeng nakatali siya doon sa iba dahil sa anak. Okay, nagigets mo yun? And you are like, may kita mo yung dalawang picture dito na lumabas sa card mo kanina. Archangel Michael and Wish. So, pwedeng wala kang magawa. You're a statue. Literal na estatwa. Wala kang magagawa. Wala kang magawa sa sitwasyon niya, sa sitwasyon ninyo. Sa nangyayari sa inyo. Diba? Parang pinagpapanalangin mo lang, pinagdadasal mo na lang. Pero ngayon nasasaktan siya. Kasi nga, pilit niyang like, I want to know more about the searching. Clarify ko lang the ones with the searching. Well, some of you pwedeng nakilala niya yung other person through social media. Then, ganun. Or if not, pwedeng katulad ng isang taong nakilala mo sa social media, parang ganun, hindi pa niya ganun kakilala ng totoo. Or hindi pa niya ganun alam mo yun, yung parang hindi niya pa ganun kakilala yung tao. Na nakakonect niya. So, kung may anak na sila, pwede nagkaanak sila, tapos hindi niya pa masyadong kilala yung tao nung nagkaanak sila. Hindi niya alam yung reality. Clarify ko muna tong searching. What's with the searching here? Searching is clarified by obsession. Oh. Whatever you post online, kung may mga pinopost ka sa social media, maybe you are an influencer or but I see you do post a lot. So may mga, or kung hindi man, maybe may mga
messaging kayo or pag-uusap sa inyo. So, nakita tayo ng obsession doon. So, kung ano yung mga minsan ng mga sinabi mo sa kanya, or ginawa mo sa kanya, so, paulit-ulit niyang naaalala yun, naiisip niya yun, or yung mga sinabi mo, especially sa social media yun, paulit-ulit niyang binabasa yun. And if ever na ito ay pictures or video, so ganun, lagi niya pinapanood. Nandun, obsession is here. Anxiety is here. Anxiety and lockbox. Wala siyang magawa eh. This person is always watching you. Lagi kanyang pinapanood or tinitingnan. So, parang nagkaroon ng rason ngayon yung cellphone niya. Kung bakit kailangan naka-charge, ganun. Kasi maybe in the past, kahit hindi niya i-charge siguro yung like 3 days or 4 days or whatever, wala siyang pakialam kasi. Maybe walang ganung masyadong ganap sa inyo or ano na, yung iba sa inyo maybe malaki yung tulong ng social media sa connection ninyo. So, ngayon, nagkaroon ng silbi or ng dahilan kung bakit yung cellphone is laging dala or laging kailangan naka-charge, ganun. So, what will happen in the future sa inyong dalawang person na ito? Crush is here. Okay. Ascension. Maraming lumabas na card dito pero babasahin ko to. Commitment and financial support is here. Bottom of the deck is family. Kukuha pa ako ng isang card. What's a mutual energy here in the near future for the sign of Virgo? Nalaglag ulit guys. Wait lang. Pulutin ko lang. Okay, I'm back. Anyway, yung isang card na nalaglag is ayan o, financial support. Ay, sorry. Ito. Love affairs. Well, in the near future, ito yung main problem. Love affair. And committed kasi yung person na ito sa other person eh. And kailangan ng like it's like a long-term commitment, especially nga may children or my child. And there's this financial support na kailangan ibigay or gawain na parang wala akong choice, kailangan kong mag-provide, kailangan kong mag-commit dito sa taon to kasi like we do have a child, parang ganun. Kailangan kong makipag-commit sa kanya. And then you feel sad, you feel alone in the near future, you feel broken-hearted. No? Parang wala kang choice kundi iwan or umalis or like you're having spiritual awakening. And yung iba pwedeng nangyari na nagkaroon ka na ng spiritual awakening but it continues na nagkakaroon ng growth sa'yo spiritually. Well, itong person na to is like, you do have your lockdown. So, naka-lock siya. Trap. Alam mo yun. Hindi niya magawang makaalis sa situation niya ngayon. So, pwedeng masaya siya, of course, if there's a child. Nagsisisi, pero masaya naman din. But anyway, what will happen? Like, what will happen in the far future? Kasi itong kinuha natin is near future. So, kunin natin yung far future. Ibig sabihin, mga like 2 to 3 years from now. You do have your divine feminine settlement. Well, medyo kaabang-abang to.
Kasi may nakikita natin, may agreement, may pag-uusap sa inyo in the far future. Pwede ito mga next year or anxiety is here. Irreconcilable. This is divorce. Clarify the divorce. Cut off. Yung iba sa inyo, pwedeng, meron mo pala. Bounty hunter is here. May nakikita tayo ditong pagod na maghabol. In the far future. So, like, pwedeng may pagka-cut off, pagbablock, pag-end like ng connection, and yung iba sa inyo, there's this like energy of like ghosting or block. Ganon. Masakit siya, pero nakikita natin, you are the divine feminine. You are trying to focus on yourself. No? Yung iba sa inyo, nag-focus ka sa sarili mo, nag-focus ka sa ano pa yung maayos mo sarili mo. You're looking so beautiful, babae man or lalaki. And nakakita tayo ng maraming like makikipag-connect sa'yo, so I don't see you getting bored. You're busy focusing on yourself. Ayaw mo na kasi ng drama eh. Parang iba sa inyo magagalit or mainis ka na lang because of this person. Mga drama or sa mga chaos na nangyayari sa inyo. So, yung iba maybe eventually makaka-move on din naman sa connection na ito. Okay, so thank you for watching guys. I love you all and bye-bye. Hopefully nakarelate kayo, nakaresonate kayo. Please do like and subscribe. Thank you for watching.